po ang pag-anib sa reliyon, kapag po nabautismuhan ka, maaanib ka sa reliyon. Kung po yung unang reliyon ay hindi nabuwag, dapat po tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabautismo nila, di po ba? Kaya tanong ko po, bilang pinuno po ng samahan po ninyo, paano po kayo nabautismuhan at yung pong nagbautismo po ba sa inyo connected doon sa unang reliyon? Ganito yun kapatid, ano? Hindi kailangan connected ka dun sa unang iglesia physically. Ang mahalaga yung connection na spiritual. Sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa aral, halimbawa, nakarating ang Biblia sa Africa, wala naman ang iglesia ng una ron. Saan magpapabautismo yung mga taga-Africa na physical na connection? Imposibleng mangyari yun, kapatid. Kagaya halimbawa sa Pilipinas, alam mo ba nung nangangaral si Kristo, nung unang siglo, 2,000 years ago, may mga tao na sa Pilipinas. Alam mo ba yun, kapatid? Kasalukuyan noon, ginagawa yung Banawim Rice Terraces. Pakita nga natin yung istorya, kapatid na meron ng Rice Terraces ng Pilipinas. History. Ancient huge walls in the vicinity of Posia in eastern Ifugao, dated to be some 4,000 years old, point to early human settlement in the province. Ifugao culture is reputedly 3,000 years old. The rice terraces are estimated to have been taken 2,000 years to build, to cover the present-day 400 square kilometers of terraced land, although anthropologists are divided on pegging the exact age of the terraces. Tingnan mo, 2,000 taon palang ginagawa ng mga Ifugao yung rice terraces eh. Ang kanilang kultura, pinaniniwalaan na 1,000 taon na doon sa Ifugao. Ibig sabihin, nung nangangaral si Kristo, may mga buhay ng Pilipinong Ifugao doon. Sino magbabautismo sa mga Pilipino yan? Kung ang mga kailangan mo dyan eh, physical na connection. Meron spiritual connection. Alam mo kung ano yun, God, kapatid? Pakinggan mo sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Kaya ipinasulat yan para kahit saan makarating ang sulat, tinanggap mo yan, magkakaroon ka ng pakikisama sa mga apostol. Sabi nila, yung nakita namin, yung narinig namin, ibinabalita namin sa inyo para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Sa pamamagitan ng kanilang isinulat, magkakaroon ka ng kaugnayan sa mga apostol. Ang patunayan, pakinggan mo sa 102:18 ng awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod, at ang bayang lalalangin ay buburi sa Panginoon. Ayun, kita mo, kaya pala may kasulatan, Gadmen. Yung kasulatan, yun ang nagdudugtong sa iyo sa mga unang lahi na naglingkod sa Diyos. Yung kanilang nakita, yung kanilang narinig, ibinabalita nila para magkaroon tayo ng kaugnayan o pakikisama sa kanila. At yun ay kanilang isinulat. So kahit saan makarating yung sulat, kapatid na Melano, kahit saan pa makarating yung sulat na yon, makakaugnay ka kahit walang physical na representante. Yung sulat na tinanggap mo, yung aral ng mga apostol, yun ang nag-uugnay sa'yo dun sa unang iglesia. Ang katunayan, nabasa mo na yung 102:18, di ba? Ang katunayan, ang sabi ng ating Panginoon dun sa isang talata ng awit, pakinggan mo kahit na wala kang physical contact, hindi mo mismo nakita ang ating Panginoong Jesus, hindi mo nakita yung mga apostol, meron kang karapatan na maging kabahagi nila doon sa paglilingkod sa Diyos kahit hindi tayo nagkita-kita. Sa isang talata ng awit, ay ganito. Iniligtas mo ako sa mga pakikipagtalo sa bayan. Iyong ginawa ako na pangulo ng mga bansa. Isang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin. Pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako. Ang mga taga-ibang lupa ay magsisisuko sa akin. Demo, sa sula ng ating Panginoon, hindi nakilala nila si Kristo, hindi nila nakita, pero tatalima pag narinig silang kanyang tinig. Yung tinig ni Kristo, yun yung aral Bradley Kaya nung makarating dito sa atin sa Pilipinas, yung aral ni Kristo, hindi man natin siya nakita, hindi man natin siya narinig, yung malima tayo. Yun ay tinatanggap ni Kristo. Basahin natin ang Juan 20 at ang versikulo ay 28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko.
Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad, yaong hindi nangakakita, at gayon may nagsisampalataya. O, meron ba yung physical contact, brother? Meron bang physical? Wala, no? Eh, hindi nga nakakita eh. Pero sumasampalataya. So, sa pamamagitan ng aral, nauugnay tayo dun sa unang iglesia. Kaya kahit saan mo dali ng Biblia, tinanggap yung Biblia, yung aral ni Kristo, nakaugnay sila. Hindi sa pamamagitan ng physical na contact o physical baptism ng isang tao. Hindi, kagaya ko. Nang malaman ko yung aral, tinanggap ko yung aral. Nagbabautismo ako. O nung mabautismo na ako, nagbautismo naman ako. O tapos ngayon, yung mga kasama ko, nagbabautismo. It is through the teachings of the gospel. Hindi kailangan yung mismo si Apostol Pablo magbabautismo sa'yo. Di ba? Ganun ang ibig kong sabihin, kapatid.